Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2541, Pagpupulot ng mga tagas. Ang napakalaking piraso ng Origin Divine Crystal ay dapat na isang ganap na kayamanan kahit saan. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung ito ay ang Divine Dragon Clan, ang Thousand Families, o ang City Lord na lumabas mamaya. Natatakot ako na silang lahat ay pupunta sa Origin Divine Crystal. Naisip ito ni Yezuan sa kanyang puso, kaya natural niyang naisip kung paano sasagutin. Senyor, bata suspect, baka dahil sa isang batong sinira ko. Mga bato, ano ang ibig sabihin nito, maging tiyak? Oo nga, nang marinig niyang nagsalita si Yezuan, agad na natauhan ang City Lord. Tumango si Yezuan, nagpahayag ng bakas ng pangamba, at pagkatapos ay sinabi. Pinaalalahanan ako ng senyor sa kuweba at hiniling na umalis ako ng mabilis, at naisip ko noong panahong iyon, napakaraming pinagmulan ng mga hayop dito, hindi pa huli ang lahat para manghuli ng iilan at umalis, at hindi ako babalik na walang dala. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na noong nanghuli ako ng Origin Beast, natuklasan ito ng ibang Origin Beasts, at pagkatapos ay mahigit 100 ng Origin Beast ang sabay-sabay na umatake sa akin, at alam din ng aking strength predecessor na imposibleng harapin ang napakaraming Origin Beasts, kaya desperado lang akong makatakas. Pagkatapos ay pumasok ako sa isa pang kakaibang lugar, kung saan mayroon ding altar, ngunit mayroong isang bato sa altar, at mayroong maraming pinagmulang hayop sa paligid. Ang mga pinagmulang hayop na iyon ay walang pakialam, direkta silang naglunsad ng isang pag-atake sa akin, ang aking lakas ay hindi makalaban sa lahat. Sa pagmamadali, inihagis ko ang aking espada, na orihinal na gustong pumatay ng isang pinagmulang hayop na nakaharang sa daan, ngunit sino ang nakakaalam, siya ang mas tumingin dito, at pagkatapos ay binasag ang bato. Wala akong oras upang tingnan ito noong panahong iyon, dahil noong binasag ko ang bato, ang mga Origin Beast na ito ay tulala, at pagkatapos ay sinamantala ko ang pagkakataong ito para makatakas. Detalyadong inilarawan ni Yezuan, maging kung ano ang hitsura ng altar, at kung paano nakatayo doon ang Origin Beast, inilarawan ito ni Yezuan ng napakalinaw. Siyempre, may isang bagay lang na mali, at iyon ay ang Origin Divine Crystal ay hindi nabasag ni Yezuan, ngunit nilamon ni Yezuan. This can't be, paano madaling mabasag ang bagay na yan? Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, ang Panginoon ng lungsod ay halatang medyo nasasabik, at, tulad ng naisip ni Yezuan, ang Panginoon ng lungsod na ito ay talagang hinanap ang hanggal na banal na kristal. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang ganoong bagay. Hindi nagsalita si Yezuan, ngunit sa sandaling gumalaw ang kanyang isip, mabilis na sumugod si Megatron at ang Divine Sword patungo sa kanyang kinalalagyan. Nag-flash ang streamer, at direktang kinuha ni Yezuan si Megatron sa kanyang kamay. Ang mga titig ng Panginoon ng lungsod ay patuloy na nakatitig sa pamatay Diyos na espada sa kamay ni Yezuan, at pagkatapos ay nagtanong, ginamit mo ang espadang ito para basagin ang batong iyon. Panipi, tumango si Yezuan at sinabing, oo, senyor, gamitin mo lang ito. Tutal, napapaligiran ako ng Origin Beasts noong oras na iyon, at naisip ko na malapit na akong mahulog, at nakatakas ako sa aksidenteng pagkakatama at pagkabasag ng bato. Panipi, nang marinig ang mga salita ni Yezuan, natahimik ang Panginoon ng lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, okay, dahil ang bagay na iyon ay nawala, pagkatapos ay kalimutan ito, at ibalik ito kung ito ay nawala, upang hindi magkaroon ng anumang mga ideya mula sa Shenlong Clan at ang Chenjia. Panipi, nga pala, since you and I are so destined, little guy, why don't I set aside a mansion for you in the city, and you will live in the city in the future, which is much better than you outside, okay, you will find me in the city tomorrow. Pagkatapos sabihin iyon, nawala ang Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, hindi maaaring maging masaya si Yezuan, dahil alam ni Yezuan na ang sinabi ng Panginoon ng lungsod na ito tungkol sa paglalaan ng mansyon sa kanyang sarili ay isang kasinungalingan, at ang tunay niyang layunin ay kontrolin si Yezuan. Ang paglalaan ng mansyon para kay Yezuan sa lungsod ay maaaring talagang isang magandang bagay sa paningin ng iba,
ngunit tiyak na hindi ito magandang bagay para kay Yezuan. Kasi, may nalalaman lang itong lalaking ito. Sa sandaling ito, ang Panginoon ng lungsod na nasa malayo ay tinatanong din ng kanyang mga nasasakupan, Panginoon ng lungsod, hindi ko alam kung sinong bata, ano ang napaka-espesyal na mabibigyan siya ng Panginoon ng lungsod ng isang mansyon sa lungsod. Panipi, ang batang iyon, sabi mo, naramdaman ko ang malakas na aura ng origin law mula sa kanya, at siya lang ang nakapasok sa 9 caves, at ang bagay na iyon ay hindi ganoon kadaling masira. Ano ang ibig mong sabihin? Ang batang iyon ay maaaring nagtago ng isang kayamanan. Napakalaking katapangan, Panginoon, mas mabuting ibigay ang batang iyon sa aking mga nasasakupan, at titiyakin ang aking mga nasasakupan na sa pinakamaikling panahon, ang lahat ng balita ay malalaman para sa mga matatanda. Hindi, kahit na mababa ang kultibasyon ng batang ito, ngunit nakita ko ang malaking swerte mula sa kanyang katawan, natatakot ako na kung gagawin natin ito ng direkta laban sa kanya, tayo ay ma-counterattack, at maaaring hindi ito magtagumpay, kaya't dahan-dahan natin ito, sa kanyang paglilinang ng Divine Venerable Realm, gusto kong makita kung paano niya may lalabas ang palad ko. Ang Panginoon ng Kastilyo ay may tiwala. Siyempre, mula sa kanyang apela, naiintindihan din niya na ang taong ito ay hindi mabait kay Yezuan. At ang lahat ay naging dahil sa piraso ng Origin Divine Crystal na kinain ni Yezuan. Si Yezuan ay hindi nang ahas na suwe ng kagustuhan ng Panginoon ng lungsod, ngunit sa sandaling ito, hindi umalis si Yezuan. Habang dumarating ang oras na ito, mas kailangang maghanda si Yezuan ng maaga. Dapat mong malaman na sa utos ng Panginoon ng lungsod, si Yezuan ay hindi karapat-dapat na lumaban ngayon. Ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, at si Yezuan ay natatakot na hindi siya mapatay bago siya magkaroon ng oras upang labanan. At kapag nakapasok na siya sa lungsod para manirahan, sa maikling panahon, tiyak na masusubaybayan ang bawat kilos ni Yezuan. Ang magagawa ngayon ni Yezuan ay upang mangolekta ng maraming mapagkukunan hanggat maaari, pati na rin ang mga bangkay ng Origin Beast at Source Beast. Kung bakit naman, sa katunayan, ito ay napakasimple, sa pamamagitan lamang ng pagkolekta ng sapat na mga bangkay ay mabilis na mapaunlad ni Yezuan ang kaharian, at kapag mabilis niyang napabuti ang kaharian, pagkatapos, sa puso ng Panginoon ng lungsod, makukuha niya ang pagsusuri ng isang henyo. Anumang puwersa ay maglilinang ng mga henyo, at naniniwala si Yezuan na ito ay totoo sa Origin Secret Realm na ito. Kapag nakilala na ng Panginoon ng lungsod ang lakas, maibabalik ni Yezuan ang kanyang kalayaan. Kung walang lakas, makakaasa lang si Yezuan sa sarili niyang utak para makaisip ng paraan. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, ang Divine Dragon Clan at ang Thousand Families ay nakipaglaban na sa Dark Origin Beast at sa Source Beast na sumugod palabas ng July Cave, at mayroon ding sapat na pagkakataon si Yezuan. Sa napakaraming Dark Origin Beasts, kahit na inutusan ng City Lord ang mga tao na umatras, marami pa ring tao ang nanatili, at ang layunin ng kanilang pananatili ay natural na manghuli at pumatay sa Origin Beasts. Bagamat kapag nahuli na nila ang Origin Beast, natural na aalisin ang Crystal Nucleus. Gayunpaman, ang natitirang Origin Beast na bangkay ay lubhang kapaki-pakinabang para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, mapapabuti rin ni Yezuan ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng paglamon sa mga bangkay ng mga pinagmulang hayop na ito at pinagmulan ng mga hayop. Ang pagdating ni Yezuan ay hindi nakakuha ng atensyon ng sinuman, nang siya ay nagmamadaling lumabas at umalis ngayon lang, ito ay sa isang kisap mata lamang, maliban sa Panginoon ng lungsod, natatakot ako na kakaunti ang nakakakilala kung sino si Yezuan. At sa sandaling ito, kapag bumalik si Yezuan, maituturing lamang siyang gustong samantalahin ang Origin Beast Riot at pagkatapos ay pumili ng ilang murang lalaki. Kabanata 2542 sa lungsod. Ang ganitong mga lalaki ay nasa lahat ng dako ngayon, walang gaanong Yezuan, at maraming Yezuan, na masasabing direktang balewala. Patuloy na gumagala si Yezuan, at kapag nakasalubong niya ang bangkay, agad niyang dadalhin ito, syempre, hindi para lamunin kaagad, kundi para iligtas. Tungkol naman sa mga bangkay ng sangkatauhan, hindi sila pinabayaan ni Yezuan, Shankun Ring, magic weapons o kung ano paman, lahat sila ay kinuha. Anyway, ang mga taong ito ay patay na, kaya mas mabuting magambag kay Yezuan.
Gumagalaw sa lahat ng paraan. Sa simula, si Yezuan ay makinis, ngunit sa huli, siya pa rin ang na-target. Tumigil ka. Isang boses ang tumunog sa tabi ni Yezuan, at sa parehong oras, dalawang figure ang lumabas na. Ang God Emperor Realm, bukod dito, ay isa lamang mababang God Emperor Realm. Ang dalawang taong ito ay walang alinlangan na narito pa rin upang kunin ang mga pagtagas. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang lakas, imposibleng lumahok sa malaking digmaan. Sa sandaling ito, nakita rin niya na mababa ang lakas ni Yezuan, kaya naisip niya ito. Anak, iwanan mo ang iyong Qiankun Ring, at pagkatapos ay makakalabas ka na. Ang pagnanakaw ay tumama sa ulo ni Yezuan. Ang dalawang lalaking ito ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. Nakakalungkot na hindi magagamit ni Yezuan ang sistema sa oras na ito para harapin ang una at ikalawang baitang Inferior God Emperor Realm, marahil ay magagawa pa rin niya ito, ngunit laban sa dalawang God Emperor Realm na lalaki sa parehong oras, walang magagawa si Yezuan. Gayunpaman, hindi mo ito matatalo, ngunit maaari kang makatakas. Siguradong magagawa ito ni Yezuan. Nakita ko si Yezuan na sumulyap sa kanilang dalawa ng mapanlate, at ang walang katapusang teleportation ay agad na na-activate, at sa isang iglap, ito ay ganap na nawala. Nagkatinginan silang dalawa ng katangahan, sa wakas ay nakatagpo sila ng isang lalaki na mas mababa ang lakas sa kanila, ngunit hindi nila inaasahan na hindi nila naiintindihan ang mga nangyayari nang tumakas sila sa kanilang mga mata. Ito ay kung paano nila ito matatanggap. Alam mo, nang malaman nila na maraming origin beasts dito, agad silang tumakbo sa pagmamadali. Pero who knows, hindi pa sila ginagalaw ng origin beasts, pero may nakasalubong silang magnanakaw, hindi lang inaagaw ang kanilang Qiankun Ring, kundi pinagalitan pa sila dahil sa pagiging kawawang multo bago umalis. Bueno, silang dalawa ay nagpunta upang magnakaw ng iba, at sila ay talagang hinamak ng iba. Nagkatinginan ng dalawa at nakita ang pait sa mga mata ng isa't isa, ngunit imposibleng sumuko sila ng ganito. Karamihan sa kanilang mga ari-arian ay nasa Qiankun Ring, at sila ay inaagaw, kung hindi sila kukuha ng isang maliit na bagay pabalik, kung gayon paano sila maglilinang sa hinaharap. Napakabilis tumakbo ng batang ito. Habulin mo, kailangan mong habulin ang batang iyon. Gumalaw ang dalawang figure, at direktang humabol kay Yezuan. Hindi man lang sila pinansin ni Yezuan, kinuha lang ang kanyang bangkay, at kapag nakatagpo siya ng labanan, agad siyang umiiwas. Kapag maraming tao, aalis din si Yezuan para umiwas, gayunpaman, maingat si Yezuan, maliban sa pagpulot ng mga tagas, hindi na siya gagawa ng anumang bagay na hindi karaniwan. Sa sandaling ito, muling kinuha ni Yezuan ang bangkay ng isang madilim na pinagmulang hayop, ngunit nakarinig ng boses sa kanyang likuran. Tumigil ka boy, saan mo gustong tumakas, iwanan mo ang iyong Qiankun Ring, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Lumingon si Yezuan at tumingin sa kanilang dalawa, ngunit walang magawa siyang umiling, muling na-activate ang walang katapusang teleportation, at muling nawala ang figure. Aba, paano kaya ito? Tumakas siya. Mukhang inosente silang dalawa, sinayang nila ang lakas ng amo para hanapin ang kinaroroonan ni Yezuan, at pagkatapos ay hinabol siya, ngunit nang talagang tumingin sila, tumakas muli si Yezuan. Paano sila mapapahiya nito, at sino ang makakaunawa sa panginginig at kakilakilabot na naranasan nila sa daan? Sino ang makakaunawa sa kanilang paghihirap sa daan? Hindi ba't pag nakawan lang ang isang tao, aba, kailangan pang magsabi ng salita sa sarili nitong lalaki? Hahabol pa ba tayo? Chase, why don't you chase? Except for that guy here, the strength of everyone else is higher than yours. Don't look for him, find whom. Tsaka ang lalaking ito ay napakabilis, halatang may mabigat na kayamanan sa kanyang katawan, at tiyak na mayroong isang bagay na mapapakinabangan, kung hindi, sa kanyang paglilinang, anong lakas ng loob niyang manatili dito at magpatuloy sa paghabol. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na nagsimula ang dalawa at humabol sa direksyon kung saan umalis si Yezuan. Sa buong araw, patuloy na kinokolekta ni Yezuan ang mga bangkay ng mga pinagmulang hayop na ito at pinagmulan ng mga hayop, at syempre, namiss din niya ang mga magic weapon at Qiankun Ring ng ilang taong namatay sa labanan. Maaari itong ituring na maraming mga pakinabang, ngunit sa paglipas ng panahon,
kinailangan ni Yesuan na ihinto ang ganitong uri ng pag-uugali sa pagtagas. Una sa lahat, dahil maraming origin devouring beasts ang napatay, ang labanan ay hindi na kasing bangis ng dati, napakaraming malalakas na tao din ang nagsimulang tumingin sa paligid. Kasabay nito, parami ng parami ang pumupunta rito para kunin ang mga licks. Kung gayon ang pagkakataon ni Yesuan na makatagpo ng ibang tao ay mas malaki. Dahil sa lakas ni Yesuan, maraming tao ang gustong nakawan si Yesuan. Umaasa sa walang katapusang teleportation, bagamat paulit-ulit na nailigtas ni Yesuan ang araw. Alam ni Yesuan na kung magpapatuloy siya sa ganito, sa malaot madali ay mapapalampas siya ng isang beses. Bukod dito, ngayon ay kailangang pumasok si Yesuan sa lungsod upang salubungin ang Panginoon ng lungsod. Alam ni Yesuan na binigyan siya ng Panginoon ng lungsod ng isang mansyon, na hindi naman magandang intensyon, ngunit kinailangan itong gawin ni Yesuan, dahil sa sandaling hindi ginawa ni Yesuan ang sinabi ng Panginoon ng lungsod, natatakot ako na tiyak na maghinala kaagad ang Panginoon ng lungsod kay Yesuan, kaya nagpadala siya ng isang malakas na lalaki upang sapilitang arestuhin si Yesuan. At kung makikipagtulungan si Yesuan, magiging ligtas ito kahit sa maikling panahon. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Yesuan, mabilis siyang umalis, at nang muling lumitaw, siya ay nasa lungsod na iyon. Kung gusto mong hanapin ang City Lord, hindi ito mahirap, at masasabi pa nga na hindi na kailangan pang hanapin ito ni Yesuan, natural na may maghahanap sa kanya. Sa makatuwid, si Yesuan ay hindi nagmamadali, sa sandaling ito, si Yesuan ay naglalakad sa kalye ng casual, si Yesuan ay hindi nagmamadali, dahil naramdaman na niya na siya ay binabantayan. Sa madaling salita, sa katunayan, mula ngayon, ang bawat kilos ni Yesuan ay nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon ng lungsod. Kalye sa kalye ay patuloy na naglalakad patungo sa harapan, mukhang hinahanap ito ni Yesuan, ngunit sa katunayan, si Yesuan ay pamilyar lamang sa kapaligiran sa lungsod, kung tutuusin, maaari siyang manirahan dito ng ilang sandali sa hinaharap. Marahil ay medyo naiinip ang Panginoon ng lungsod, o marahil ay sadyang ayaw sumunod ng taong nanunood. Sa madaling salita, lumitaw na ang isang figure sa harap ni Yesuan. Hinahanap ni Bata ang Panginoon ng lungsod. Ang lalaki ay hindi malabo, at direktang nagtanong kay Yesuan. Direktang sinabi ni Yesuan, "Oo, hinahanap ko ang Panginoon ng lungsod." Alam ito ng lahat, kaya bakit mag-abala sa anumang bagay? Anak, pakiusap. Maaaring ang taong iyon ay nagtanong ng pangungusap na iyon, ngunit siya ay nagtatanong lamang, at ang kanyang gawain ay maaaring dalhin si Yesuan. Naglakad si Yesuan patungo sa harapan, at hindi nagtagal, nakarating na si Yesuan sa isang napakalaking mansyon. Ito ang City Lord's Mansion, at sa parehong oras, ito rin ang core ng buong unang layer. "Child, please," hinihintay na ng City Lord si Child sa loob. Tumango si Yesuan, at natural na pumasok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakita ni Yesuan ang Panginoon ng lungsod, ngunit isang kasambahay lamang ang tumanggap kay Yesuan, at pagkatapos ng maikling pag-uusap, dinala na ng lalaki si Yesuan sa harapan. Kabanata 2543, Pinalakas na pagbawi. Maya-maya, nakarating sila sa isang mansion. Young Master Yesuan, ito ang orihinal na tirahan ng isang malakas na lalaki, ngunit ang malakas na lalaki ay nakarating na sa ikalawang palapag, kaya walang laman ang bahay, at inutusan ka ng Panginoon ng lungsod na tumira dito. Nasisiyahan pa ba si Child? Kontento na, hindi nasisiyahan, ngumiti si Yesuan at tumango. Mayroon ba siyang pagpipilian ngayon? Huwag sabihin na binigyan niya si Yesuan ng napakagandang mansyon, kahit na basta-basta niyang itinapon si Yesuan ng isang sirang patio. Si Yesuan ay walang pagpipilian. Dahil nasiyahan si Child, mayroong higit sa 300 na mga tagapaglingkod sa mansyon, at ibig sabihin ng Panginoon ng lungsod na iwanan ang lahat ng mga taong ito sa Child at pagsilbihan ang pang-araw-araw na buhay ni Child. Paglingkuran ang iyong sarili. Mas maganda kung ikaw mismo ang makakita ng oras. Siyempre, hindi sinabi ni Yesuan, ngunit nakangiting sinabi, "Okay, dahil ito ay mabuting hangarin ng Panginoon ng lungsod, magiging walang galang ako, kung makita ng kasambahay ang Panginoon ng lungsod, mangyaring pasalamatan ang Panginoon ng lungsod para sa kabaitan ni Yesuan." Panipi,
Madaling sabihin, kung wala nang ibang gagawin si Child, aalis muna ako. Well, salamat butler kung ganoon. Pinaalis ni Yezuan ang kasambahay, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanyang mansyon. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, ang salitang Ye Mansion ay lumabas na sa mansyon. Isang grupo ng mga gwardya, mga alilang babae, ang mabilis na lumabas at sumaludo kay Yezuan ng may paggalang. Hindi alam ni Yezuan kung gaano karaming tao ang nasa loob ng mga mata ng Panginoon ng lungsod, kaya natural na imposible para kay Yezuan na i-snub ang mga taong ito. Bumangon ka, gawin ang gusto mo sa mansyon na ito sa hinaharap. Panipi, tumango ang lahat at ngumiti, tutal, karamihan sa mga tao dito ay mga katulong lang ng mansyon na ito, kaya natural na tuwang-tuwa silang makakilala ng isang mabait na amo. Maging ito ay ang Divine Realm Continent o ang Origin Secret Realm, maraming ganoong mga lingkod. Hindi pa banggitin ang lakas ng mga taong ito sa ngayon, ngunit kapag nakilala na nila ang amo, hindi na sila magtatraidor habang buhay, iba sila sa mga alipin, sila ay mga eksklusibong tagapaglingkod na kabilang sa isang tiyak na mansyon. Ang kanilang katapatan ay sa may-ari ng mansyon, at kung ang direktor ng mansyon ay nagbago, ang layunin ng kanilang katapatan ay magbabago rin. Sa pangkalahatan, dadalhin ng bawat Panginoon ang isang grupo ng kanyang sariling mga lingkod, ngunit walang pagkakaiba sa mga orihinal na alipin sa bahay na ito, dahil ang mga alipin sa bahay ay higit na sentro kaysa sa mga taong dinala niya. Ito ay tulad ng isang alipin na gustong mag-alay ng isang piraso ng kanyang pagka-Diyos. Ang mga alipin ay apektado rin ng mga kontrata. Gayunpaman, kung ano ang nakasalalay sa alipin sa bahay ay ang mansyon na iyon, hindi isang tiyak na tao. Ang ganitong uri ng kontrata, mas kakilakilabot pa sa kontrata ng mga alipin. Ang ganitong uri ng kontrata, walang paraan upang kanselahin ito, ngunit bagaman hindi ito maaaring kanselahin, ang mga taong ito ay napakalaya. Kahit na, karaniwan na para sa isang alipin na bilhin ng mansyon sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap at maging Panginoon mismo. Bukod dito, madalas may mga faux alipin na nagsasanay sa labas ng hindi naaapektuhan sa anumang paraan. Ang kontrata ng mga alipin sa bahay ay hayaan ang mga taong ito na bantayan ang mansyon, kaya hanggat nandoon pa ang mansyon, saka kahit anong gawin nila, hindi sila mapaparusahan. Tahimik na tumugon si Yezuan sa kanyang silid, ngunit diretso siyang nagsimulang mag-cultivate. Pagkatapos manatili sa mansyon na ito, ang pangalawang hakbang ay hayaan ang City Lord na makita ang kanyang talento at kilalanin ang kanyang sarili bilang isang henyo. Sa makatuwid, hindi pa rin maiiwasan na mabilis na mapabuti ang paglilinang ng isang tao, at sa parehong paraan, imposibleng hayaan ni Yezuan na makita ng Panginoon ng lungsod na siya ay espesyal, kaya kailangan din ang kinakailangang pag-urong, kahit na ito ay pagpapanggap lamang. Sa katunayan, nakikipag-chat si Yezuan kay Luoluo sa pamamagitan ng sikretong pamamaraan ng sound transmission. Hindi isinama ni Yezuan si Luoluo, kung tutuusin, kung dumating si Luoluo, natatakot siya na maapektuhan nito ang plano ni Yezuan. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Sa nakalipas na 3 araw, hindi kailanman lumabas si Yezuan, at tulad ng hula ni Yezuan, may isang taong talagang nagpasa ng balita ng pag-urong ni Yezuan sa Panginoon ng lungsod. Lord City, ganyan talaga, nitong nakaraang 3 araw, hindi pa nakakalabas ng pinto ang batang yan ng kalahating hakbang, pero naka-address na, bagamat inayos na niya ang pagbabawal, pero in advance ko na ang pag-aayos, kaya ang bawat galaw niya sa loob ay hindi makatakas sa pagsubaybay ko. Naku, nagsasaka lang siya, at wala siyang ibang abnormalidad. Medyo nagulat ang City Lord, ang dahilan kung bakit niya sinusubaybayan si Yezuan ay hindi para malaman kung nasaan ang Origin Divine Crystal mula kay Yezuan. Ayon sa mga iniisip ng Panginoong lungsod na ito, kung talagang nakuha ni Yezuan ang Origin Divine Crystal, malamang na napabuti na niya ang kanyang cultivation sa pamamagitan ng Origin Divine Crystal. Pero ngayon parang hindi naman ganon. Kung gayon ano ang resulta ng kanyang paglilinang? Sinabi ito ng Panginoon ng lungsod, nagtanong lang siya ng casual, ngunit sino ang nakakaalam? Ang taong namamahala sa ulat ay agad na tumingin sa kanya, at pagkatapos ay nagulat na sinabi, Lord Way City Lord, ang taong ito ay ang pinakakwalipikadong tao na nakita ko. Panipi, ano? Lumingon ang City Lord at tumingin sa matandang nasa likod niya, kung nandito si Yezuan,
natatakot ako na makita niya sa isang sulyap na ang matandang ito ay ang punong mayordomo ng Ye Mansion. Ang dakilang butler ay talagang palaging tao ng City Lord, at higit pa rito, malapit nang masira ni Shu Wei ang Supreme God Monarch Realm. Sa paglipas ng mga taon, ang punong mayordomo ay masasabing nakagawa ng mga bagay para sa host ng lungsod, at hindi siya kailanman nagkamali, at siya ay maaaring ituring bilang ang pinagkakatiwalaang tao ng Panginoon ng lungsod. Kaya naman nang marinig niya ang mga salita ng dakilang mayordomo sa sandaling ito, tuwang-tuwa ang City Lord. Kakasabi mo lang na ang taong iyon ang pinaka-qualified na taong nakilala mo, anong ibig mong sabihin? Balik sa City Lord, hindi basta-basta ang mga salita ng mga nasasakupan, nitong mga nakaraang araw, sinusubaybayan ng mga nasasakupan ang taong ito ayon sa utos ng City Lord, at ang bawat kilos niya ay masasabing hindi nakaligtas sa pagmamanman ng kanyang mga nasasakupan. Sa loob lang ng 3 araw, kitang-kita na ng mga subordinate niya ang condensation ng aura niya. Kung maganda ang estimation ng mga subordinate niya, then within half a month, siguradong makakalusot na siya, at kung patuloy siyang mag-cultivate ng ganito, sa loob ng 1 taon, 2 magkasunod na level ang mapopromote niya. 2 sunod-sunod na tagumpay sa 1 taon. Puno ng gulat ang mga mata ng City Lord, first class ang tingin ng matandang housekeeper na ito, ang henyo sa simula, itong matandang housekeeper ang nalaman, at matagumpay na umakyat sa 2nd layer. Pagkatapos na maabot ng taong iyon ang 2nd layer, natural na hindi niya nakakalimutan ang kagandahang loob ng City Lord, kaya ito rin ang naging dahilan upang makakuha ng malaking benepisyo ang City Lord. May dahilan talaga kung bakit nasa unang layer pa rin ang City Lord at hindi napupunta sa 2nd layer, pero dahil naabot na ang kanyang lakas, natural na siyang makakaakyat anumang oras. Kaya, natural, maaari ka ring makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa 2nd layer. Ang pagdaan ng 2 beses sa 1 taon, sa palagay ni Yezuan, ay maaaring isang normal na bagay, at kahit medyo mabagal, si Yezuan ay minsan ay maaaring makalusot ng ilang beses sa isang kisap mata. Gayunpaman, sa mga mata ng banal na Panginoon at ng iba pa, siya ay talagang isang super henyo. Totoo ba ang sinabi ng punong mayordomo? Talaga bang napakataas ng talento ng anak na ito? Your Excellency, please rest assured, hindi nagkakamali ang mga subordinate mo. Sige, kung ganoon, maghihintay ako, tingnan ko kung makakalusot siya 2 beses sa 1 taon. Hindi alam ni Yezuan ang tungkol sa pag-uusap na ito, ngunit ang pag-address ni Yezuan sa pagkakataong ito ay talagang higit sa 1 taon. Hindi ito ang kalooban ni Yezuan, ngunit dahil sa sistema. Tulad ng pag-ulat ng punong mayordomo sa Panginoon ng lungsod, ang boses ng sistema ay tumunog din sa parehong oras. Ding, ang system prompt, mangyaring tandaan na ang kasalukuyang lokasyon ng host ay kaaya-aya sa pagbawi ng system. Upang mapabilis ang oras ng pagbawi ng system, ang sistema ay automatikong magsisimula ng pinahusay na pagbawi. Ding, nag-prompt ang system, pakitandaan na sa panahon ng enhancement recovery, ang host ay maaari lamang mag-cultivate dito. Kung ang host ay umalis, ang reinforcement recovery ay kakanselahin. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang system ay sumisipsip ng kapangyarihan ng Origin Divine Crystal, at ang recovery rate ay lubos na napabuti. Mangyaring tandaan na kung ang host ay nagpapanatili ng pinahusay na pagbawi, ang system ay ibabalik ang mga pangunahing pag-andar nito pagkatapos ng 1 taon at 3 buwan. 1 taon at 3 buwan. 1 taon at 3 buwan na lang, at maibabalik ang system sa mga pangunahing pag-andar. Kung ano ang sasabihin, naghihintay din si Yezuan. Oo, sa pagkakataong ito, direktang sumang-ayon si Yezuan sa kahilingan ng system, at nagpa siya na sa susunod na taon at 3 buwan, hindi na siya aalis dito ng kalahating hakbang. Kabanata 2544, si Yezuan ay wala sa customs. Ang Panginoon ng lungsod ay naghihintay para sa paglilinang ni Yezuan. Dahil hanggat nagagawa ni Yezuan ang 2 tagumpay sa loob ng 1 taon, tiyak na isa siyang walang katulad na henyo, karapat-dapat sa kanyang paglilinang, at kahit na ano pa ang nangyari noon, hindi masisisi ng Panginoon ng lungsod ang nakaraan. Siyempre, kung hindi ito ang kaso, ang Panginoon ng lungsod ay direktang aaksyon laban kay Yezuan, o sa madaling salita, kapag nakumpirma na ang Origin Divine Crystal ay nasa katawan ni Yezuan,
tiyak na mamamatay si Yezuan. Matagal nang pinaplano ng Shenlong clan at ng Thousand Families, hindi ba para lang sa Origin Divine Crystal of the Dark Origin Beast? Tila 300 taong labanan lamang ito, ngunit bago ang 300 taon na ito, sino ang makakagarantiya na wala silang nagawa? Ganun din, kahit hindi niya alam kung kailan binigyang pansin ng City Lord ang September Cave na ito, walang duda na matagal na siyang naghihintay. Gayunpaman, kahit alin sa kanilang tatlong puwersa, sa ilang kadahilanan, hindi sila pumasok sa September Cave at direktang ninakawan sila. Dahil pala sa altar, sa ibabaw, tila pinahintulutan lamang ng altar ang Dark Source Beast na ma-promote sa Dark Source Beast, ngunit sa katotohanan, hindi. Ang napakalaking Origin Crystal na iyon ay isang kayamanan din para sa Dark Origin Beast clan, kaya kapag itinaas ang altar, lilito ang Dark Origin Crystal na iyon. Kaya lang hindi nila inaasahan na matagal na pala silang nagplano, pero sinamantala sila ni Yezuan ng walang kabuluhan. Kahit na, hindi nila mahanap ang kahit katiting na ebidensya, pagkatapos ng lahat, ang piraso ng Origin Divine Crystal ay kinain ni Yezuan, kaya paano sila makakahanap ng kahit kaunting clue? Ang 1 taon at 3 buwan ay isang kisap mata lamang. Sa banal na kaharian, ang oras ay kinakalkula sa 10-10 milyong taon, at ang taong ito at 3 buwan ay talagang mabibilang lamang bilang isang sandali. At sa nakalipas na taon at 3 buwan, hindi gumagalaw si Yezuan, na para bang siya ay nakaupo. Ngunit sa panahong ito, hindi rin naging maluwag ang pagsubaybay kay Yezuan, at masasabing bawat buwan, ang Panginoon ng lungsod ay makakakuha ng detalyadong ulat tungkol kay Yezuan. Siyempre, ang 15 ulat ay halos magkapareho. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging maingat ng Panginoon ng lungsod kay Yezuan ay unti-unting nagustuhan, bagamat may mga pagdududa pa rin tungkol kay Yezuan, ngunit hindi bababasa, walang pagbabantay tulad ng dati. Panginoon ng lungsod, ang batang iyon, nakapasok na. Ano, ginawa niya talaga? 2 beses sa 1 taon. Oo, Lord City Lord, ngayon lang, ang buong katawan ng batang iyon ay napapaligiran ng makapangyarihang True Yuan na ito, at kasabay nito, napapalibutan din siya ng aura ng batas, at sigurado ang kanyang mga nasasakupan na talagang nakalusot siya. Sa City Lord's Mansion, ang malaking butler na namamahala sa pagsubaybay kay Yezuan ay minsang pumunta sa City Lord at gumawa ng ulat. At halatang nagulat ang City Lord nang marinig niya ang balita. Dapat mong malaman na kahit na si Yezuan ay isang high-grade God Realm, pagkatapos ng lahat, napakabihirang makalusot ng 2 beses sa 1 taon. Gayunpaman, kung alam niyang hiniram ni Yezuan ang natitirang enerhiya mula sa Origin Divine Crystal para ma-absorb ng system at nakapasok sa 9th rank Peak Divine Venerable Realm sa isang iglap, ano ang dapat niyang isipin? Sa sandaling ito, binuksan na ni Yezuan ang kanyang mga mata, at may ngiti sa kanyang mga mata, at sa kanyang puso, nagtatanong siya sa sistema. System, gumaling ka na ba? Ding, sinenyasan ng system na matagumpay na na-activate ng system na ito ang paunang function sa pamamagitan ng paghiram ng enerhiya ng host, ngunit aabutin ng 500 taon upang ganap na mabawi. Okay, naka-activate na ang mga basic function. Kaya, posible bang gamitin ko ang Dharma Phase at ang Eternal Realm? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang host ay dapat tandaan na ang sistema ngayon ay seryosong kulang sa enerhiya, kaya ang walang hanggang kaharian ay maaari lamang mabuksan ng 1 beses, ang pag-andar ng yugtong ng batas ay na-activate, at sa parehong oras, ang palitan ng system store ay pansamantalang nasuspine. Bilang kabayaran, ang host ay maaaring makakuha ng mas maraming pagkakataon sa lottery, ngunit dahil sa kakulangan ng enerhiya ng system, ang lottery ay maaaring ipanganak ng random, at maaaring hindi ito magkakaroon ng magandang gantimpala sa bawat pagkakataon. Okay lang, basta activated, magagamit ba ang detection ability? Si Yezuan ay napakasaya sa kanyang puso, kahit na ang system store ay pansamantalang hindi nagagamit, si Yezuan ay hindi nakakaramdam ng labis na kawalan, pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay palaging bihirang gumamit ng system store. Ding, ang system prompt, ang detection ability ay na-activate, gayunpaman, dahil ang system energy ay hindi sapat, kaya bago ang system ay ganap na mabawi, ang system detection ay magiging 10 beses sa orihinal na konsumo, at sa parehong oras, ang host ay dapat tandaan na ang pag-upgrade ng Sword Guard, pag-upgrade ng Bloodline,
at iba pang advanced na kakayahan, ang system ay hindi maaaring pansamantalang gamitin. Ding, nag-uudyok ang system, kung gusto ng host na mabilis na mabawi ang sistema ng Ben, inirekomenda na magbigay ang host ng malaking bilang ng Origin Divine Crystals. Isang malaking bilang ng Origin Divine Crystals. Bahagyang natigilan si Yezuan, itong Origin Divine Crystal ay hindi isang bagay na makukuha kung gusto mo. Ang napakalaking Origin Divine Crystal noong nakaraan ay nagkataon lamang, kung gusto mong makakuha ng isang piraso, hindi ko alam kung kailan ka dapat maghintay. Tungkol naman sa Origin Divine Crystals na makukuha ng Origin Beasts na iyon sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, sila ay maliit, at natatakot ako na hindi nila kayang lumunin ni Yezuan ng mag-isa, lalo pa itong ibigay sa system. Gayunpaman, ang sistema ang pinakamahalagang pinagmumulan ng lakas ni Yezuan, at marahil, maaari lamang ilaan ni Yezuan ang kanyang enerhiya sa isang bahagi ng system. Isinasakripisyo ang sarili mong bilis ng pag-upgrade kapalit ng pagbawi ng iyong system. O kaya, magkusa na patayin ang lahat ng uri ng powerhouse para makakuha ng higit pang Origin Divine Crystals, at pagkatapos ay panatilihing mabilis ang iyong pag-level up, maaari ka ring magkaroon ng lakas para maipamahagi sa system. Dalawang pagpipilian, maliban doon, si Yezuan ay walang pagpipilian. Siyempre, hanggat ang sistema ay na-activate sa simula, kung gayon si Yezuan ay walang masyadong pag-aalala. Tumayo si Yezuan at lalabas na sana ng lungsod para hanapin si Luoluo, ngunit unang nahanap ng malaking kasambahay si Yezuan. Congratulations to the Master for getting out, Master, post ito ng City Lord. Post, si Yezuan ay may kainahinalang kinuha ang pwesto, ngunit may kainahinalang nagtanong, ano ang hinahanap ng Panginoon ng lungsod? Panipi, bumalik sa Master, sa susunod na buwan, ito na ang araw ng pangangaso ng mga hayop, hula ng matandang alipin, baka sinadya ng Panginoon ng lungsod na anyayahan ang Panginoon na lumahok. Pangangaso ng mga hayop, ito ay dapat na nangangaso sa Origin Beast, ngunit bakit pipiliin? Ang oras, siyempre, kahit na nag-alinlangan si Yezuan sa kanyang puso, hindi siya masyadong nagsalita. Sa katunayan, nakilala na ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng malaking kasambahay na ito. Kung tutuusin, sa panahong ito, ang pag-aalala ng malaking kasambahay para sa kanyang sarili ay tila sobra-sobra. Ngunit natural na hindi ito masira ni Yezuan, ngunit direktang tumugon, okay, alam ko, maaari kang mag-retreat muna, lalabas ako para mamasyal, at pagkatapos ay mag-isa akong pupunta sa City Lord's Mansion. Panipi, oo, Master, umatras ang matandang kasambahay. Ngunit hindi pa handa si Yezuan na hanapin si Luoluo sa sandaling ito. Gayunpaman, sa panahong ito, masasabing araw-araw siyang nakikipag-chat kay Luoluo. Ang sitwasyon ni Yezuan, napakalinaw ni Luoluo. Si Luoluo ang kahinaan ni Yezuan, at ngayong hindi pa natagpuan ng Panginoon ng lungsod si Luoluo, natural na hindi gagawa ng inisyatiba si Yezuan na ilantad ito. Naglakad si Yezuan sa kalye at narinig ang pinag-uusapan ng lahat. At sa huli, ang pinakamadalas nilang binanggit ay itong hunting beast. Kabanata 2545, Pangangaso ng Hayop. Narinig mo ba na talagang sinimula ng City Lord ang beast hunt ng maaga, at hindi ko alam kung bakit? Sa tingin ko, ang origin beasts doon ay umabot na sa pamantayan ng pangangaso. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi walang precedent dati. Oo, pero sa pagkakataong ito, natatakot ako na baka maraming tao ang hindi na makakabalik. Hoy, sino ang nagsabing hindi, ngunit, ang pangangaso na hayop na ito ay kusang loob. Maaari kang pumunta kung gusto mo, hindi ka makakapunta kung ayaw mong pumunta. Pagkatapos ng lahat, ang panganib ng pangangaso ng mga hayop ay naruroon, ngunit ang mga benepisyo ay alam din ng lahat. Well, sasali ka ba? Siyempre, normally speaking, ang pangangaso na hayop na ito ay mabubuksan lamang ng isang beses sa 1,000 taon. Sa pagkakataong ito ay bubuksan ito ng maaga. Sino ang nakakaalam kung kailan ang susunod na oras? At narinig ko na sa pagkakataong ito ang ika-5 lugar na binuksan, na medyo mas ligtas. Distrito 5. Habang mas nakikinig si Yezuan, mas maraming pag-aalinlangan ang nararamdaman niya sa kanyang puso, nakikinig sa kahulugan ng mga salita ng mga taong ito. Itong pangangaso na hayop,
tila may ilang mga patakaran pa rin. Hindi nagsalita si Yezuan, at patuloy na nakinig sa pag-uusap ng dalawa ng tahimik. Oo, narinig ko rin, sa pagkakataong ito ang ikalimang distrito na bukas para manghuli ng mga hayop. Ang pinagmulan ng mga hayop sa ikalimang lugar ay medyo hindi gaanong brutal, at pagkatapos na makapasok, maaari tayong manghuli ng mga pinagmulang hayop sa panlabas na bilog, hanggat hindi tayo papasok sa panloob na bilog, kung gayon, ito ay medyo mas ligtas. Ang aming unang layer, mayroong kabuuang 5 lugar ng pangangaso ng mga hayop, kung saan ang pinagmulan ng mga hayop sa unang 3 mga lugar ay napakalakas, at kahit na ang oras ng pagbubukas ay hindi isang bagay na masasabi ng Panginoon ng lungsod, ngunit naghihintay lamang para sa pagbukas ng inisyatiba. Kapag nakapasok na, walang usapan tungkol sa panloob at panlabas na mga bilog, dahil ang pinagmulan ng mga hayop ay maaari ding kontrolin ang ika-4 at ika-4 na distrito, ang ika-4 na distrito at ang ika-4 na distrito ay lubos na brutal na kontrol, delikado sa. Hindi napansin ng dalawa na may nakikinig sa kanilang usapan, syempre, napaka-ordinaryong bagay lang ng pinag-uusapan nila, at may mga taong nag-uusap sa kung saan-saan sa kalye ng pangangaso, kaya natural na walang pagtatanggol. Gayunpaman, malaking tulong ito kay Yezuan, kung tutuusin, hindi alam ni Yezuan kung anong uri ng hunting beast ito. Sa sandaling ito, halos naunawaan na ni Yezuan kung ano ang tinatawag na hunting beast. Lumalabas na kabilang sa Origin Secret Realm, ang pinakamisteryoso at pinakakanais-nais din ay ang lugar kung saan ang mga Origin Beast na iyon ay nagtitipon sa gilid na walang laman. Ano ang Origin Beast? Ito ay isang banal na hayop na may kapangyarihan ng pinagmulan, ipinanganak mula sa kapangyarihan ng pinagmulan. Kaya paano magiging mahina ang lakas? Masasabing lahat ng pinanggalingan na hayop na nakita ni Yezuan noon, sila man ay ang mga madilim na pinanggalingang hayop na ipinanganak mula sa altar o yaong mga itinaguyod mismo ng pinagmulang mga hayop, sa katunayan, maaari lamang silang ituring na mga semi-origin na hayop. I-condense din nila ang Origin Divine Crystal, na hindi iba ang hitsura sa ibabaw, ngunit may malaking pagkakaiba sa lakas. Ang mga pinagmulang hayop na iyon sa kawalan, kahit na karamihan sa kanila ay itinataguyod din ng pinagmulang mga hayop, ngunit ang ilan sa kanila ay ipinanganak mula sa pinagmulang batas, at ang kanilang lakas ay napakalakas. Masasabing kung hindi dahil sa espesyal na proteksyon ng pinagmulang lihim na kaharian na ito, natatakot ako na kapag ang mga pinagmulang hayop na iyon ay direktang dumating, ang mga tao ay hindi na talaga makakalaban nito. Ang pangangaso ng mga hayop ay ang pangangaso ng mga pinagmulang hayop, ngunit sa kasamaang palad, ang mga taong hindi sapat ang lakas ay ipapadala sa kamatayan kung sila ay pupunta. Kahit na ito ay malakas, ito ay lubhang mapanganib na pumunta. Matapos maunawaan ni Yezuan kung ano ang pangangaso, pinili niya ng walang pag-aalinlangan, gusto niyang pumunta, at kailangan niyang umalis. Kahit na, sa puso ni Yezuan, ito ay isang malaking magandang bagay para sa kanya. Nag-aalala na si Yezuan tungkol sa kung paano makakuha ng mas maraming Origin Divine Crystals ngayon, ngunit ayaw niya, kaya lumapit siya sa gayong pangangaso na hayop. Sa makatwiran at legal na pagkuha ng Origin Divine Crystal, paanong hindi pumunta si Yezuan? Siyempre, si Yezuan ay nakaranas ng hindi mabilang na paggalugad ng kayamanan, at natural na alam niya na ang paglalakbay sa pangangaso ng hayop na ito ay hindi lamang para bantayan laban sa pinanggalingang hayop, kundi para bantayan din ang kanyang mga kasama. Ngunit ngayon na si Yezuan ay kulang sa pinagmulang banal na kristal, kung mayroong sinumang hindi mahaba ang mata at gustong gumawa ng isang bagay kay Yezuan kapag ang pangangaso ay talagang nagpapasalamat sa kanya, Yezuan. Matapos malaman kung ano ang nangyayari sa pangangaso ng hayop, naglakad si Yezuan patungo sa City Lord's Mansion ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay puno na ng mga Panginoon, at ang mga taong ito, walang alinlangan, ay naghihintay sa utos ng Panginoon ng lungsod. Kahit na, nakita din ni Yezuan ang mga tao ng Divine Dragon Clan at ng Thousand Families. Pagkatapos ng lahat, ang pangangaso ng hayop na ito ay ang pinakamalaking bagay sa unang layer, kaya walang sinuman, walang water conservancy, ang hindi papansinin ang kanyang pag-iral. Walang sinumang sumuko sa pamamaril ng mga hayop sa pangangaso. Kumusta mga matatanda, mangyaring ipakita sa amin ang iyong imbitasyon.
Isang bantay mula sa City Lord's Mansion ang huminto sa harap ni Yesuan at sinabi kay Yesuan. Casual na ibinigay ni Yesuan ang kanyang poste sa lalaki. Tiningnan ito ng mabuti ng gwardya, at pagkatapos ay sinabi kay Yesuan, ang lokasyon ng kamahalan ay nasa number 79 sa Distrito 3, mangyaring sumama sa akin. Panipi, 79 sa ikatlong distrito. Bahagyang natigilan si Yesuan, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may ayos kung saan uupo. Ngunit pagkatapos pumasok ni Yesuan, sa wakas ay naunawaan na niya. Ang pangangaso ng hayop na ito ay isang malaking kaganapan sa buong unang distrito kung tutuusin, kaya maraming tao ang dumating. Bukod dito, kahit na ang lahat ay maaaring lumahok sa pangangaso ng hayop, ang mga tumatanggap ng post mula sa Panginoon ng lungsod ay maaaring pumasok ng 10 araw ng maaga. Marami nang magagawa ang 10 araw, hindi banggitin, sa tuwing bubuksan ang pangangaso ng hayop, magkakaroon lamang ng 1 buwan, at ang taong tumatanggap ng post ay walang alinlangan na magkaroon ng 1 buong buwan upang manghuli ng hayop, habang ang taong walang post ay mayroon lamang 20 araw. Ang agwat ng 10 araw, natatakot ako na ito ay ang Origin Divine Crystal na hinahabol, at ang puwang ay magiging napakalaki. Ang isa pang punto ay napakahalaga din, iyon ay, ang mga pumasok ng maaga ay walang alinlangan na gumawa ng higit pang mga pagsasaayos, upang kapag ang isang salungatan ay sumiklab, magkakaroon ng higit na proteksyon. Sa pangkalahatan, ang huling 5 araw ng pangangaso ng mga hayop ay hindi pangangaso ng mga hayop, ngunit ang pagpatay sa isa't isa. Ang hayop sa pangangaso ay pupunta sa panlabas na walang bisa, kaya natural na walang mga patakaran upang pigilan ito, kaya napaka-normal na pumatay ng mga tao at mang-agaw ng mga kayamanan. Ang Panginoon ng lungsod ay nagpadala ng kabuuang 1,000 mga post, at ang 1,000 katao na ito ang maaaring makakuha ng priority access. Si Yesuan ay nakaupo doon na naiinip, nakikinig sa malalakas na lalaking iyon na pinag-uusapan ito ng walang kaparirikan. Napakalayo ng lokasyon ni Yesuan, at hindi niya alam kung sinadya ba iyon ng Panginoon ng lungsod, o dahil talagang hindi sapat si Yesuan. Gayunpaman, tiyak na dahil sa malayong lokasyon kaya hindi naabala si Yesuan, na isang magandang bagay para kay Yesuan. Makikita na maraming taong naruroon ang nakakakilala sa isa't isa, maliban kay Yesuan, na desyerto dito, karamihan sa iba ay may sariling maliliit na koponan. Okay, this time the beast hunting, the same rules as the previous beast hunting, every one of you who enters, no matter what the harvest is, after you come out, you must hand over 10 pieces of Origin Divine Crystals, kahit gaano pa karami ang anihin mo dito, ang mansyon ng City Lord ay mangolekta lang ng 10 piraso. Bukod pa rito, ang lahat ng malalakas na tao sa itaas ng Supreme God Monarch Realm ay papasok sa pamamagitan ng Heavenly Gate, ang mga nag-cultivate sa God Emperor Realm ay papasok sa Earth Gate, at ang mga nag-cultivate sa ibaba ng God Emperor Realm ay papasok sa Side Gate. Kabanata 2546, Surprise Attack. Ang masalimuot na seremonya ay natapos na sa wakas, at hindi pinatawag ng Panginoon ng lungsod si Yesuan, kaya bumalik si Yesuan sa kanyang sarili. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay hinintay ni Yesuan ang pagsisimula ng beast hunting, at ngayon, libo sa kanila ang unang nakapasok, at sa naiinggit na mga mata ng iba, lahat ay pumunta sa portal. Gayunpaman, sa araw na ito, si Yesuan ang naging focus, dahil si Yesuan lang ang nasa gilid ng pinto. Sa madaling salita, sa mga taong lumahok sa pangangaso ng hayop, si Yesuan lamang ang nasa Divine Venerable Realm. Ang natitira sa mga tao ay hindi bababa sa mga magsasaka ng mababang God Emperor Realm. Marahil sa mga taong pumasok mamaya, may mga lalaki mula sa Divine Venerable Realm, ngunit walang duda na sa mga unang batch ng mga taong pumasok, si Yesuan lang ang nasa ibaba ng Divine Emperor Realm. Sa pagtingin sa kakaibang mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya, si Yesuan ay hindi nag-abalang pansinin ito, dahil siya ay nag-iisa at may isang pinto. Hindi siya nag-abalang maghintay, ngunit si Yesuan ay nauna nang pumasok sa portal ng isang hakbang sa unahan ng iba habang sila ay nakapila pa rin. Kaya lang naramdaman niya na ang kanyang isip ay bahagyang lumabo, at si Yesuan ay nakarating na sa isang espesyal na espasyo. Dito, walang mga bundok, walang tubig, walang mga bulaklak at puno, sa kalangitan,
may mga bituin, at sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroon ding kaunting liwanag ng bituin. Sa sandaling ito, ang tinatapakan ni Yesuan ay talagang parang salamin na bagay. Bukod dito, ang bagay na ito ay natatakpan ng kakaibang mga pattern, at sa lahat ng oras, mayroong isang misteryosong kapangyarihan na dumadaloy. Mali, nagulat si Yesuan sa kanyang puso dahil napagtanto niya na ang lugar na ito ay hindi isang tinatawag na natural formation, ngunit isang artificial na nilikhang lugar. Dahil dito, ito ay parang isang altar, at ito ay isang napakalaking at walang hangganang altar. Gayunpaman, malinaw na narinig ni Yesuan ang mga taong iyon na nag-uusap tungkol sa pangangaso na hayop na ito na hinahabol sa walang laman na hiwa sa gilid ng unang layer, kaya bakit, ngayon ba talaga siya nagpakita sa ganoong altar? Si Yesuan ay puno ng pagdududa sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Dahil dito, mayroon lamang Yesuan. Gayunpaman, dahil hindi niya alam ang paliwanag, hinanap ni Yesuan mismo ang sagot. Nakahanap ng direksyon si Yesuan ng random at naglakad patungo sa harapan, naglalakad ng halos 2 oras. Sa wakas ay naglakad si Yesuan sa gilid ng altar na ito, ngunit pinaramdam nito kay Yesuan na hindi siya makaiyak o makatawa. Dahil ang lugar na pinaghihinalaan niya ay ang altar ngayon ay naging isang teleportation platform sa lahat. Ang lahat sa Origin Secret Realm na ito ay napakalaki. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pagbuo ng ganoong kalaking teleportation platform? Hindi ba ito isang pag-aaksaya ng oras ni Yesuan sa loob ng 2 oras? Sa sandaling ito, ang lumitaw sa harap ni Yesuan ay isang sirang kontinente, ang pakiramdam na iyon, para bang ito ay isang kumpletong lihim na kaharian, na nabasag ng ilang mahiwagang kapangyarihan, at pagkatapos ay naging ganoong kontinente. Ang plataporma kung saan matatagpuan si Yesuan ay nasa napakataas na posisyon, kaya't kitang-kita ni Yesuan na sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga grupo ng pinagmulang mga hayop at pinagmulang mga hayop ay gumagala. Maraming uri ng pinanggalingan ng mga hayop dito, at ang mga ito ay may iba't ibang laki. Ang banal na pag-iisip ni Yesuan ay inilabas, at nakakita pa siya ng isang malaking pinagmulang hayop na may sukat ng katawan na maihahambing sa 10,000 bundok. Napakalaki ng volume na kahit thereon mo ito, maaari itong maging lawa. Mahigpit na naalala ni Yesuan ang posisyong iyon sa kanyang puso, at kung may sasabihin siya, hindi siya pupunta sa posisyong iyon. Sa napakalaking pinagmulan ng hayop, natakot si Yesuan na wala siyang magagawa tungkol dito. Tumalon si Yesuan mula sa malaking plataporma ng kanyang buhay. Gayunpaman, habang nasa kalagitnaan pa lang ng hangin, biglang tumigil si Yesuan sa pagbagsak, at kasabay nito, ang Divine Sword ay lumipad na palabas. May mga atake, boom! Sa kalangitan, lumitaw ang kakaibang pattern ng enerhiya, at pagkatapos, mula sa pattern ng enerhiya na iyon, direktang nag-drill out ang pinagmulang hayop, at sa sandaling lumitaw ang pinagmulang hayop na iyon, naglunsad ito ng pag-atake kay Yesuan. Nakakahiya na maagang nag-iingat si Yesuan, kung hindi, natatakot ako na tiyak na mapaparusahan siya. Nakita ko na ang bibig ng Origin Beast ay biglang naglabas ng matinding pag-aalala, at sa sandaling lumitaw ang haligi ng liwanag na ito, agad itong nahati sa 10,000 at umatake patungo kay Yesuan. Ang Origin Beast na ito ay talagang hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Paulit-ulit na kumikislap ang figure ni Yesuan, patuloy na umaatres patungo sa likuran, at kasabay nito. Ang Divine Sword ay sumambulat din na may kabayanihan na liwanag. Nang walang kaunting paghinto, direktang inilunsad ang God Slayer. Boom! Ang sword light ng Divine Sword ay tumama sa ilang mga haligi ng liwanag ng Origin Beast, ngunit ang enerhiya ay hindi naubos. Ang natitirang bahagi ng ilaw ay umaatake pa rin patungo kay Yesuan. Sa oras na ito, si Yesuan ay walang oras upang mag-react, kaya siya ay direktang napapaligiran ng haligi ng liwanag. Nakita ko na ang mga haligi ng liwanag na iyon ay agad na hamabi sa isang hall sa paligid ni Yesuan. Kalalabas lang ni Yesuan, at bago niya mapatay ang Origin Beast, nakulong muna siya nitong Origin Beast. Sa sandaling ito, ang haligi ng liwanag na kulungan ay nakakulong kay Yesuan sa loob nito, at ang pinagmulang hayop na iyon ay dumating din sa gilid ni Yesuan. Tao, bakit ka nandito? Ang Origin Beast ay nagtanong kay Yesuan sa isang bibig ng mga salita.
Ang origin beast na ito ay may malaunggoy na ulo, at ang katawan nito ay parang higanteng lobo, ngunit mayroon itong dalawang hanay ng mga pakpak sa likod nito at isang ahas sa buntot. Siyempre, hindi nalinlang si Yesuan sa kanyang hitsura. Pagkatapos ng lahat, alam ni Yesuan na ang anyo ng origin beast ay maaaring magbago ayon sa kanyang sariling kagustuhan, at walang nakapirming anyo. Hanggat handa ang origin beast, kahit na maging katulad pa rin ito ni Yesuan, hindi ito imposible. Siyempre, ang kanilang hitsura ay maaaring magbago, ngunit ang kabuuang sukat ay hindi. Tiningnan ni Yesuan ang origin beast, ngunit hindi siya sumagot. Pumunta siya rito para manghuli ng origin beast, hindi para makipagkaibigan sa origin beast. Lahat ng espada ay iisa. Patayin mo ako. Biglang sinabi ni Yesuan na gagawin niya ito, at ang divine sword ay biglang pumutok na may isang pagsabog ng malakas na liwanag, at sa isang iglap, 10,000 divine killing swords ang direktang lumabas mula sa puwang sa kulungan, direktang umatake at pinatay ang origin beast. Paano maiisip ng origin beast na gagawin ito ni Yesuan, kaya wala siyang kahit ketiting na depensa, at bigla siyang inatake ni Yesuan sa sandaling ito, at ang origin beast ay walang oras para mag-react. Boom! Dumagundong! Dumagundong! Nagkaroon ng tuloy-tuloy na tunog ng pagsabog, ngunit sa pagkakataong ito, ang pinanggalingan na hayop ang inatake, at wala ni isa sa 10,000 sword lights ang nakaligtaan, lahat sila ay tumama sa pinanggalingan na hayop. Gayunpaman, hindi man lang nasulyapan ni Yesuan ang pinanggalingan na hayop, ngunit direktang hinawakan sa kanyang kamay ang pamatay Diyos na espada at nilaslas patungo sa magaan na hola. Sa sandaling ito, ang pinanggalingang hayop ay inatake, at walang oras para bigyang pansin ang hola na ito, kung hindi sinamantala ni Yesuan ang pagkakataong ito na umalis, kung gayon kailan siya maghihintay. Diyos Destroyer, isang galit na pag-atake ang bumagsak sa hola ng liwanag, nabasag sa isang iglap, naging mga piraso ng liwanag at naglalaho. Kasabay nito, naglunsad na si Yesuan ng walang katapusang teleportasyon at sumugod patungo sa pinanggalingan na hayop. Bigyan mo ako ng kamatayan. Ginamit ni Yesuan ang lahat ng kanyang lakas para biglang itapon ang Divine Sword, at sa kapangyarihan ni Yesuan, direktang kinokontrol ng Megatron ang Divine Sword, naging streamer, at inatake at pinatay ang Origin Beast. Kabanata 2547, Sinaunang Banal na Buto. Kasabay nito, ang Lo Divine Bow ay lumitaw din sa kamay ni Yesuan, at walang sabi-sabi, hinailan ni Yesuan ang Lo Divine Bow ng paulit-ulit. Ang serye ng mga pag-atake na ito ay isang kisap mata lamang, at sa pagkakataong ito, si Yesuan ay natali sa isang patak ng purple na dugo sa isang Lo Divine Arrow. Ang lilang dugong. Ito ay kinolekta pa rin ni Yesuan noong siya ay nasa Divine Realm Continent. Gayunpaman, mula nang makuha niya ito, wala na itong silbi, marahil ay hindi nakahanap si Yesuan ng paraan para magamit ang dugong ito, o marahil, ang bagay na ito ay walang silbi. Ngunit may isang bagay na alam ni Yesuan, iyon ay, kapag ang dugong ito ay sumabog, ito ay napakalakas. Boom! Sa kalangitan, lumitaw ang isang ripple, na siyang pinakahuling pagsabog na ginawa ng lilang dugo na sinamahan ng kapangyarihan ng mga banal na araw ng iba't ibang mga sistema. Ang alon ng chi na iyon ay napakalakas, at ito ay naging isang saglit, at nilinis ang kalangitan ng ulap. Gayunpaman, dahil sa sumunod na eksena, kailangang maging mapagbantay si Yesuan, dahil, kahit nasa harap ng malakas na pag-atakeng ito, ang pinagmulang hayop, ay hindi patay. Sa sandaling ito, ang Origin Beast ay mas maliit lamang ng kaunti sa laki, at halatang mas mahina ito, ngunit ang katotohanan ay buhay pa rin. Napakalakas ng sigla, karapat-dapat na maging kakaibang pinagmulang hayop sa Origin Secret Realm. Napaisip si Yesuan sa kanyang puso, ngunit saglit, gumalaw ang kanyang puso. Hindi makukuha ng isang pag-atake ang iyong pangalan, pagkatapos, 2 beses ilulunsad si Yesuan. Bigyan mo ako ng kamatayan. Ang isa pang patak ng purple na dugo ay ipinutok ni Yesuan, gayunpaman, dahil hindi mahanap ni Yesuan ang anumang gamit para sa bagay na ito, maaari rin itong gamitin upang patayin ang Origin Beast, para makuha ang Origin Divine Crystal, para mapabuti ang kanyang kaharian. Boom! Ito ay isa pang pagsabog na napakarahas. At sa pagkakataong ito, tila nakita rin ng Origin Beast ang lakas ni Yesuan,
at tumakas ito sa malayo ng walang pag-aalinlangan. Tumatakbo siya. Hindi inaasahan ni Yesuan na sasabihin pa rin ng pinanggalingang hayop na ito na tatakas siya kung tumakas siya, at wala siyang kahit katiting na pag-aalinlangan. Gayunpaman, huli na ba para makatakas? Nakita ko na sa harap ng pinagmulang hayop, muling lumitaw ang kakaibang pattern na iyon. Alam ni Yesuan na ito ay isang uri ng espesyal na pamamaraan ng teleportasyon ng pinagmulang hayop. Pagkatapos ng lahat, nakita ni Yesuan ang pinagmulang hayop na ito na nag-drill out sa pattern na iyon. Gayunpaman, paano siya hahayaan ni Yesuan na makatakas, kaya sa parehong oras na lumitaw ang pattern, ang pag-atake ni Yesuan ay inilunsad din. At ang naglunsad ng pag-atake kay Yesuan ay ang Divine Sword din na kinokontrol ni Megatron. Sa sandaling ito, muling inilunsad ng Divine Sword ang 10,000 Swords to 1, na humahampas patungo sa Origin Beast. Boom boom! Ang pinagmulang hayop na iyon, paano pa ito magkakaroon ng kakayahang labanan ang pag-atake ni Yesuan? Ang malungkot na pinagmulang hayop, sa sandaling lumitaw ito, dali-dali itong pinatay ni Yesuan. Hindi na kailangan ni Yesuan na kolektahin ang Origin Beast's Origin Divine Crystal tulad ng iba, at hindi na kailangan ni Yesuan na mag-imbak ng enerhiya ngayon, kaya sa sandaling ito, nilamon na ni Yesuan ang bangkay ng Origin Beast gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ding, nag-prompt ang system, pinapatay ng host ang Origin Beast. Ding, nag-prompt ang system, bagamat hindi ang host ang unang beses na pumatay sa pinanggalingan na hayop, ngunit dahil sa pagpapanatili ng system, ang first kill reward ay hindi na i-release, at ngayon, muling ibibigay ng system ang first kill reward, at ang reward na ito ay doubling reward. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang sistema ng enerhiya ay hindi sapat, kaya ang gantimpala na ito, lahat ay ipinagpalit sa isang random na lottery. Ding, congratulations sa host, get 1,000 random draws. Natigilan si Yesuan, 1,000 random draws. Ano ang konseptong ito? Noong nakaraan, maaaring maging napakasaya ni Yesuan kung nakakuha siya ng ilang lucky draw, ngunit sa pagkakataong ito, direktang ginantimpalaan ng system si Yesuan ng 1,000 random na draw. Hindi ba yan ang ritmo ng mahusay na pag-unlad? Gayunpaman, nang si Yesuan ay nasa sabik, ito ay muling tumunog, tila hindi na kailangan para sa kanya na maging labis na kasabik, dahil ang system ay nag-prompt na ang kasalukuyang random na lottery ay hindi masyadong mataas, at posible pa ring makakuha ng mga junk item. Sa pagtingin sa paligid, walang panganib, ngunit handa si Yesuan na subukan muna ang kasalukuyang lottery. Terra, sistema, 100 random draw muna tayo, subukan mo ang swerte mo. 100 random na draw para subukan ang iyong swerte. Kung noon pa man, nagawa na ni Yesuan na itapon ang daan-daang mga draw sa lottery na tulad nito, at magagawa niyang gumising na may ngiti kahit na nanaginip siya. Siyempre, sobrang nasasabik din si Yesuan sa sandaling ito. Bagamat bumaba na ang kalidad ng lottery ngayon, napakaraming beses na. Kasabay ng utos ni Yesuan, sumunod ang prompt ng system. Ding, utos ng system, ang host ay gumagamit ng random na lottery para makakuha ng 100 taong gulang na ginseng ng bundok, isang pakete ng mga igus, at isang bakal na espada. Tumunog ang palaging system prompt, ngunit napasimangot si Yesuan nang marinig niya ito. Masyado bang bumababa ang kalidad ng random lottery na ito? Isang pares ng bulok na straw sandals. Sirang mangkok. Ganito ba ang sistema kapag sira-sira na? Isang spirit stone. Isang pakete ng spirit stone powder. Ano ang lahat ng ito? Habang mas nakikinig si Yesuan, mas lalong hindi kasiya siya ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang kalidad ng random lottery na ito ay bumaba ng husto. Sa pagtatapos ng system prompt, natigilan si Yesuan nang malaman na sa kanyang daang lottery, ang pinakamagandang reward ay isang elixir. Isang pill na pinangalan ng Hui Yuan San, ngunit hindi maibabalik ng elixir na ito ang totoong yuan. Damn, hindi ba napakaswerte nito? Sistema, gusto ko ng 900 sunod-sunod na pump. Ibigay mo lang sa akin ang lahat ng natitirang 900 na draw, hindi na kailangang i-prompt ang mga basurang iyon, ang mga prompt na bagay lamang nakapakipakinabang sa akin. Si Yesuan ay walang awa din sa kanyang puso, hindi sumusubok ng anumang swerte, ngunit tuwirang ginamit ang natitirang 900 lottery draw na magkasama.
Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host para sa pagkuha ng Cloak of 100 Battles, ang Trap Dragon Lock, at ang Thousand June Blade. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Yezuan sa system na i-prompt ang mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay hindi kasiya siya. Sa katunayan, magagamit ni Yezuan ang mga bagay na ito, ngunit hindi niya ito magagamit, dahil ang kalidad ng mga ito ay masyadong mababa. Habang mas nakikinig si Yezuan, mas lalo siyang nenes, ngunit nang pipigilan na niya ang udyok ng system at bumaba para patayin ang Origin Beast, isang prompt mula sa system ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host para sa pagkuha ng Ancient God Bone. Sinaunang buto ng Diyos. Ano ito? Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, 1,000 loterya, at pagkuha ng ganoong bagay na maaaring ituring na maaaring pumasok sa mga mata ni Yezuan, kung gayon, natural na gusto ni Yezuan na makita ito ng malinaw. Direktang nag-click si Yezuan sa paglalarawan ng Primeval Divine Bone, ngunit sa unang tingin, labis siyang nagulat. Ang mga buto ng mga sinaunang Diyos, ang mga buto na iniwan ng pagbagsak ng malakas sa Primeval Period, ang malalakas na tao sa Primeval Period, ay orihinal. Na walang kamatayan, ngunit sa mga espesyal na pangyayari, sila ay babagsak din, ang langit at ang lupa ay magbabago ng husto, at ang mga batas ay napakarami. Karamihan sa mga malalakas na tao sa Primeval Period ay bumagsak, at may mga bagay na natitira, at may mga bagay na natitira. Ang Primeval na banal na buto ay maaaring direktang gamitin upang palakasin ang kakanyahan ng host at pinuhin ang buto ng host. Kabanata 2548, tinahak ang maling landas. Ding, ang system prompt, congratulations sa host para sa pag-trigger ng hidden quest at forging the Primeval God. Ding, ang sistema ay nagudyok na ang Primeval Body ay hindi ang kapangyarihan ng bloodline, ngunit ang lakas ng mga buto ng host, kung ang host ay nakakuha ng kumpletong Primeval na banal na katawan, pagkatapos ay magkakaroon ito ng kakayahang mabuhay magpakailanman. Ding, host, mangyaring tandaan na ang immortalidad na binanggit dito ay tumutukoy sa malakas na gumagamit ng kapangyarihan ng batas. Bahagyang natigilan si Yezuan, nagulat siya sa paglalarawan nitong Primeval na banal na buto, na ginagamit ang kapangyarihan ng batas. Anong klaseng kapangyarihan yan? Sa pagkakaalam ni Yezuan, ito man ay ang Divine Realm o ang kasalukuyang Origin Secret Realm, walang tinatawag na kapangyarihan na kontrolin ang batas, at ang pag-unawa sa batas ay ang ultimong layunin ng paglilinang ng lahat, at kahit paano intindihin ang batas, masasabing imposibleng kontrolin ang batas. Gamitin ang kapangyarihan ng batas, iyon lang ang kapangyarihan ng salita. Ang Primeval God Bone na ito ay talagang may napakalakas na epekto. Kahit na kailanganin si Yezuan na lumikha ng isang kumpletong Primeval God Bone at Blood Physic, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagkakataon. Kapag nagtagumpay, makakawala si Yezuan sa mga limitasyon ng Divine Realm. Gayunpaman, ano ba ang tumalon mula sa banal na kaharian? Hindi naglakas loob si Yezuan na isipin ito, dahil sa sandaling ito, ang mga bagay na ito ay napakalayo para sa kanya. System, gusto kong pagsamahin itong Primeval God Bone. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang enerhiya ng system ay hindi sapat, at ang fusion function ay hindi maibibigay sa ngayon. Panipi, bahagyang natigilan si Yezuan, naalala lang na siya ay nasa sabik, at nakalimutan na ngayon ang system ay mayroon lamang mga pangunahing pag-andar. Tila ang Primeval God Bone na ito ay may tatago lamang muna. Maingat na hinaplos ni Yezuan ang Primeval Divine Bone, naramdaman ang simple at pagbabago ng buhay dito, bumantong hininga, at direktang isinama ni Yezuan ang Primeval Divine Bone na ito sa Chenkun Ring. Dahil nabigyan na niya si Yezuan ng pagkakataong ito, naniniwala si Yezuan na tiyak na makakakolekta siya ng kumpletong set ng Primeval Divine Bones, para palakasin ang sarili niyang buto at dugo at makamit ang Primeval Divine Body. Sa sandaling ito, inalis ni Yezuan ang kanyang isip, ang kanyang mga mata ay nakatingin na sa ibaba. Sa ibaba, mayroong higit pang mga pinagmulang hayop na naghihintay para kay Yezuan na manghuli. Ang pangangaso sa Origin Beast na ito, bagamat hindi nito pinahintulutan si Yezuan na mapabuti ang kanyang kaharian, alam ni Yezuan na sa tuwing papatayin niya ang isang Origin Beast, ang kanyang lakas at ang pagbawi ng system ay mapapabuti,
Hanggat patuloy siyang nagpumilit tulad nito, hindi ito magiging mahirap na mapabuti ang kaharian at ibalik ang sistema. Bumagsak si Yezuan mula sa langit at direktang nagsimula sa kanyang paglalakbay sa pangangaso, ito man ay isang pinagmulang hayop o isang ordinaryong pinagmulang hayop. Kapag ito ay nakatagpo ni Yezuan, pagkatapos, si Yezuan ay papatay ng walang awa, at pagkatapos ay mabilis na lalamunan. Isa-isa, ang Origin Beast ay naging karanasan ni Yezuan sa pag-upgrade at naging enerhiya na kailangan para makabawi ang system, ngunit si Yezuan ay palayo ng palayo. Dahil masyado siyang nakatutok sa pangangaso sa Origin Beast, hindi napansin ni Yezuan na talagang lumalangoy ang piraso ng sirang kontinente na ito, at kapag nakadaong na ang dalawang kontinente, kakaiba silang magsasama, at pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon, magkakahiwalay sila ng sabay-sabay. Sa ibabaw, tila si Yezuan ay nakikipaglaban sa isang kontinente, ngunit sa katunayan, si Yezuan ay nakaranas na ng dalawang kontinente, at walang kamalay-malay, siya ay nakarating sa kabilang kontinente. Nagkataon, ang pinuntahan niya ay ang kontinente kung saan matatagpuan ang powerhouse ng God Emperor Realm. 10 araw, sa orihinal, si Yezuan ay maaaring mag-enjoy ng 10 araw na mag-isa, pangangaso ng pinagmulang mga hayop sa kagustuhan sa kontinente na pag-aari niya, at kahit na may pumasok mamaya, ngunit lahat sila ay nasa Divine Venerable Realm, kasama ang cultivation ni Yezuan sa tuktok ng Divine Venerable Realm, masasabing si Yezuan ay matatawag na isang invincible na buhay. Walang paraan na may makakatulong sa kanya. Nakakalungkot na ngayong lumipat na ng kontinente si Yezuan at napunta sa lugar na ito kung saan hinahabol ng God Emperor Realm ang Origin Beast, kung gayon hindi siya magkakaroon ng ganoong swerte. Hindi na siya ang pinakamalakas, kundi ang pinakamababa. Pagkatapos ng lahat, upang makapasok sa kontinenteng ito, ang pinakamababang kinakailangan ay isang mababang antas ng God Emperor Realm. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang naranasan niya, at sa sandaling ito, hinahabol pa rin niya ang Origin Beast sa harap niya. System, ano ang lakas nitong Origin Beast? Ding, ang system ay nag-uudyok, italaga ang target, nakatumbas ng 3rd grade inferior God Emperor Realm. Ha, God Emperor Realm, ano ang sitwasyon? Paano magkakaroon ng pinagmulang Divine Beast sa God Emperor Realm? Hindi pa ako nakatagpo noon, at ang pinakamakapangyarihang nakilala ko ay isang Origin Beast na katumbas ng 3rd grade at 3rd class God Venerable Realm. At si Yezuan ay bahagyang natigilan, nakapatay na siya ng daan-daang pinagmulang hayop noon, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng pinagmulang hayop na nalampasan ang Divine Venerable Realm. Siyempre, maliban sa napakalaking tao na naramdaman ni Yezuan sa simula, sa katunayan, si Yezuan ay hindi nang ahas na puntahan siya. Gayunpaman, ngayong bigla siyang nakatagpo ng pinagmulang hayop ng God Emperor Realm, nagulat pa rin si Yezuan. Megatron, lumabas ka, patayin mo itong Origin Beast para sa akin. Hindi nagtagal si Yezuan, at direktang tumakbo patungo sa pinanggalingan na hayop. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang dumating ang isang lubhang nakakatakot na pag-atake. Ang pag-ataking ito ay lumitaw ng walang babala, at sa sandaling ito ay binaril, ito ay upang patayin si Yezuan. Ding, system prompt, babala, babala, ang host ay nasa ilalim ng isang nakamamatay na pag-atake, at ang sistema ng system ay automatikong nagtatanggol. Ang Divine Sword ay na-activate na may ganap na mga kakayahan sa pagtatanggol. Boom! Sa isang malakas na putok, si Yezuan ay agad na natamba. Gayunpaman, isang bilog ng liwanag ang bumalot kay Yezuan, isa ito sa mga kakayahan na kasama ng Divine Sword of Killing God, ganap na depensa. Absolute Defense, ang Divine Sword ay sama-sama sa mahiwagang alien space upang makagawa ng isang espesyal na mutation, at gagamitin ang special na kakayahan upang magbigay ng ganap na depensa para sa host, at sa tuwing gagamitin ang depensang ito, aabutin ng 1 taon upang muling ma-activate, at sa bawat oras na ito ay bubuksan, kailangan ng ibang espasyo upang muling ma-activate. Ang pagtatanggol na ito, na hinihiram ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng langit at lupa, ay hindi papansinin ang lahat ng paraan ng pag-atake. At maaari mong random na teleport ang host palayo. Ito ang ganap na depensa na kasama ng Divine Sword. Masasabing sa tuwing gagamitin mo ito, kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Ang bagay na ito ay hindi lamang tungkol sa oras ng cooldown,
sa oras ng cooldown ng 1 taon, maaari pa ring tanggapin ito ni Yezuan. Ang pinakamahalaga ay ang iba't ibang espasyo. Sa bawat oras na ito ay na-activate, ito ay nangangailangan ng ibang espasyo upang ma-activate. Ano ang alien space? Ang simpleng pag-unawa ay ang lihim na kaharian, ibig sabihin, ang presyo ng bawat paglulunsad ay upang makahanap ng isang lihim na kaharian, pagkatapos ng lahat, ito ay ginagamit upang bantayan ito. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit na ito ni Yezuan, kaya masasabing sa pagkakataong ito ay inilunsad ni Yezuan ang ganap na pagtatanggol na ito, kung gayon, kailangang magkaroon ng ibang espasyo. Tumayo si Yezuan mula sa alikabok, at nakapaligid pa rin sa kanya ang defensive light. Gayunpaman, biglang nabigla si Yezuan sa kanyang puso. Sa panahong ito, hindi nasakop ni Yezuan ang anumang iba't ibang espasyo, kaya anong ibang espasyo ang ginamit ng system sa ganap na pagtatanggol na ito sa pagkakataong ito? Maaaring ito ay ang devouring space o ang sinaunang Chingu space. Kabanata 2549, Mian at Feiyan. Lumalamon man ito ng espasyo o espasyo ng Chingu, ito lamang ang pinagmumulan ng lakas ni Yezuan, kung alinman sa mga ito ang nasira, kung gayon ang pagkawala ni Yezuan ay magiging malaki. Nagmamadaling nagsuri si Yezuan, ngunit wala siyang napansing abnormal. Kaya, saan nga ba ginagamit ang alien space na ito? System, sa pagkakataong ito para ilunsad ang ganap na pagtatanggol sa espadang pumatay ng Diyos, anong uri ng alien space ang ginamit sa desperadong sitwasyon? Gustong magtanong ni Yezuan anuman ang labanan, dahil ang tanong na ito ay masyadong mahalaga. Ding, nag-uudyok ang system, sa pagkakataong ito ang paggamit ng absolute defense ay kumonsumo sa trial secret realm ni Yezang. Yezang. Kakaiba ang ekspresyon ni Yezuan, itong Yesect ay talagang itinatag ni Yezuan, ngunit hindi man lang siya nanatili sa Yezang ng ilang araw, at hindi na siya bumalik dahil sa iba't ibang bagay. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ni Yezang? Hindi alam ni Yezuan, ngunit siguro, dapat wala. Kunlun Divine Domain, 9 Directions at 60,000 Realms, teritoryo ni Yezang. Isang batang babae ang nakatingin sa langit ni Yezang nang may pagtataka sa sandaling ito. Ngayon lang, sa kalangitan ng Yezang, isang malaki at walang kapantay na puyo ng tubig ang biglang lumitaw, at pagkatapos, ang isa sa mga lihim na kaharian ni Yezang ay direktang nilamon. Si Child lang ang may ganoong paraan para maabot ang langit. Gulat na sabi ng dalaga. Ang lihim na kaharian na iyon ay isang backup na lihim na kaharian para kay Yezang, at walang kaayusan para sa mga disipulo na linangin sa sandaling ito, kaya para kay Yezang, walang natalo. Sa sandaling ito, ang buong Yesect ay kumukulo na, at hindi mabilang na mga tao ang nagmadaling lumabas, tumingin sila sa langit sa labas, tumingin sa nawawalang lihim na kaharian, at sa wakas ay bamulong isa-isa, Sectmaster ang bumalik. Panipi. Hindi, ang Sectmaster ang nagpatawag ng lihim na kaharian ng sekta sa ibang lugar. Tingnan mo, nandito si Lord Divine. Tulad ng pinag-uusapan ng mga tao ng Yesect, sa kalangitan, isang pares ng napakarangal na mga gwardya ng Divine Palace, na nag-escort kay Mian, ay mabilis na sumugod. Pinakilos ni Mian ang lahat ng kanyang puwersa upang hanapin si Yezuan, ngunit walang resulta, ang alam. Lamang na maaaring pumunta si Yezuan sa isa pang makapangyarihang mundo. Bilang master ng Diyos, natural na kilala ni Mian ang nag-utos at ang tagapag-alaga. Gayunpaman, wala siyang kakayahang pumasok, kahit na malaman niya ang kaunting balita sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, sa kasamaang palad, kung gusto niyang imbestigahan si Yezuan, imposible. Kaya naman, tahimik lang si Mian, ngunit sa proseso ng paghihintay, ang lihim na kaharian ay nag-utos na ilipat ang Divine Lord Palace sa 9 Directions at 60,000 Realms, sa tabi ni Yezang. Dahil naramdaman ni Auntie Mi na si Yezang ay itinatag ni Yezuan, at dito, ito rin ang taong pinag-aalala ni Yezuan, kaya baka bumalik si Yezuan, o kung may balita, ipapasa ito kay Yezang. Nakita ko na ang Divine Master. Lumuhad ang lahat pero winigayway lang ni Mian ang kamay at mabilis na naglakad papunta sa babaeng nasa harapan niya. Feiyan, anong nangyayari, bumalik na ba siya? Medyo nasasabik ang ekspresyon ni Mian, at tumingin siya kay Feiyan, at medyo nanginginig siya. Lord Huishen,
hindi dahil nakabalik na si Child, ngunit ang isang lihim na kaharian ng Yesect ay pinaalis ni Child. Ano, ang lihim na kaharian ay ipinatawag niya palayo, maaaring nakatagpo siya ng ilang panganib. Feiyan, alam kong may espesyal na kahulugan sa pagitan mo at sa kanya, kahit nasaan man siya, maaari kang mag-teleport sa isang iglap, ngayon ba, o hindi? Lord Huishen, bago lang naramdaman ni Feiyan ang ilan sa pangkalahatang hininga ni Child, at imposibleng mag-teleport, ngunit sa pagkakataong ito, sa pag-alis ng lihim na kaharian, mas malinaw kong naramdaman ang hininga ni Child, ngunit kung gusto kong tumawid, hindi ko magawa dahil tila may malakas na puwersang nagbabantay dito. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Feiyan, mula noong simula ng Divine Domain War, kumilos ng mag-isa si Yezuan, dahil hindi sapat ang lakas ni Feiyan, kaya maaari lamang siyang manatili sa Yezam, kunin ang Divine Rune Clan at iba pa, at itayo si Yezam ng magkasama, ngunit, tulad noon, iniwan sila ni Yezuan. Alam ng lahat na napunta si Yezuan sa isa pang makapangyarihang mundo, marahil sa isang lihim na kaharian o sa ibang lugar. Sa simula, si Yezuan ay nakikipaglaban sa Demon God Domain, at nakakuha pa rin sila ng ilang impormasyon tungkol kay Yezuan, ngunit ngayon, wala nang impormasyon. Wala na ba talagang paraan, Feiyan, hindi mo ba magawa? May kaunting kalungkutan sa pagitan ng kanyang mga ekspresyon. Walang sinabi ang mga tao sa paligid, sa panahong ito, maging ang mga tao ni Yezang o ang mga bantay ng Divine Palace, talagang naiintindihan nila ang iniisip ni Mizuan. Si Mizuan ay umiibig kay Yezuan, at hindi niya maalis ang sarili. Kaya naman, walang nagulat sa sinabi ni Auntie Mi. Tumingin si Feiyan kay Mian, paanong hindi niya makita ang iniisip ni Mian. Sa katunayan, syempre, gusto rin niyang bumalik sa panig ni Yezuan. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Feiyan, Panginoong Diyos, marahil, mayroon kaming ibang paraan, at ang tanging paraan. Anong paraan, Feiyan, sabihin mo sa akin dali, ano ang solusyon, anuman ang kailangan mo, maibibigay ko ito sa iyo. Panginoong Diyos, huwag kang matuwa, ang paraan na sinabi ko ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakataon ng tagumpay ay napakababa, hindi kahit 10% na pagkakataon. Sabi ni Feiyan, Ichise, napakataas na nito, kahit kalahating porsyento lang, mas mabuti na itong maghintay tayo dito, Feiyan, sabi mo, ano ang kailangan mong gawin? Lord God, my clan has a secret method, and it must be like me and Child to form a contract to be able to perform, but as a price, it is very likely na masisira ang Godhead. Sabi nga, kung hindi natin maabot si Child, then the Godhead is inevitably be broken, even if we get the Child, our strength might be very damaged. Panginoong Diyos, napag-isipan mo na, kapag napunta na tayo sa landas na ito, wala na tayong babalikan. Lumalabas na si Feiyan ay may espesyal na supernatural na kapangyarihan, na tinatawag na San Shengju. Kahit na ang pangalan ng Three Lives Recipe ay medyo kakaiba, ngunit ang function ay upang mahanap lamang ang mga tao, kapag ito ay na-activate, pagkatapos ay mapipilitang gamitin ang paglilinang ng taong nagsumite nito, mga banal na pag-iisip, kapangyarihan ng kaluluwa, at maging ang pisikal na katawan upang isagawa ang sapilitang paghahatid. Sa proseso ng paghahatid na ito, kapag ang enerhiya ay hindi sapat, ang mga kahihinatnan ay maiisip. Gayunpaman, bilang suplemento, maaari ka ring mag-ayos ng kakaibang porma sayon na tinatawag na Third World Formation, at ang tungkulin ng formation na ito ay tipunin ang lahat ng kakayahan sa katawan ng taong may supernatural na kapangyarihan, at gamitin ito bilang teleportasyon. Sinabi ni Feiyan kay Mian ang pamamaraang ito, at si Mian ay hindi nag-alinlangan sandali, at direktang kinuha ang lahat ng mayroon siya. Ang mga bantay ng banal na palasyo at ang mga disipulo ni Yezang ay binantayan ng paligid, at ang dalawang babae ay nagsimulang maging abala. Ang ikatlong hanay, tanging ang taong gumamit ng kanyang mahiwagang kapangyarihan ang makakapag-ayos nito, dahil ito ay dapat ayusin gamit ang kanyang sariling dugo. Ito ay isang napakalupit na porma sayon, at ito ay malamang na ang porma sayon ay hindi pa naaayos dahil ang kanyang kapangyarihan ay ginamit na ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Kabanata 2550, Reunion. Ngunit ang dalawang babae ay walang takot, sumusuporta sa isa't isa,
at patuloy na isinasama ang kanilang sariling dugo sa pagbuo. Kasabay nito, ang lahat ng mga mapagkukunan, mga sandatang mahika, mga espiritong bato, at iba pa, na iniligtas ni Mian sa kanyang buhay. Lahat ay naging mga daloy ng enerhiya, at sila ay patuloy na nilalamon ng porma sayon na iyon. Sa loob ng 7 araw, sa wakas ay natapos ang pagbuo, at sa 7 araw na ito, ang dugo ng 2 babae ay walang tigil sa pag-agos. Masasabing ilang beses na silang muntik madapa, kung hindi dahil sa suporta ng hindi mabilang na sikretong kayamanan at tableta, hindi sila aabot sa puntong ito. Sa sandaling ito, ang 2 babae ay nakaupo sa porma sayon ng mahina, umaalalay sa isa't isa, ngunit pareho silang nasisiyahang ngiti sa kanilang mga mukha. Feiyan, ay activate ang formation, hanapin natin siya. Okay, Sister Mian, ngunit, Sister Mian, handa ka bang maging kaluwalhatian at kayamanan ng Divine Realm Continent? At handa ka bang maging co-master ng 2 Divine Domains na ito? Sa oras na ito lahat, ano pa ang pinagsasabi mo? Tara na, sabay na tayo, mabuhay man o mamatay, kahit kamatayan, kuntento na akong makita siya. Mabuti, matigas na sabi ni Feiyan. Sa sandaling ito, ang buong Kunlun Divine Domain, ang Demon Divine Domain, hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang lumuhod at yumukod sa kanilang Diyos na Panginoon. Hoy, anong nangyayari, bakit biglang tumaas ang pananampalataya mo? Si Yezuan ay labis na naguguluhan, si Yezuan ay narito ng buong 15 araw sa sandaling ito. Noong huling pagkakataon, pagkatapos na buhayin ni Yezuan ang ganap na pagtatanggol sa Divine Sword, alam na alam niya sa kanyang puso na hindi siya ang kalaban ng taong umatake sa kanya, kaya't inaktibo niya ang kakayahang teleportasyon ng walang pag-aalinlangan, at sa pagkakataong ito, ang teleportasyon ay aktwal na nag-teleport kay Yezuan sa isang malayong lugar. Walang gaanong tao dito, at syempre, kung ikukumpara, mas bihira ang Origin Beasts. Gayunpaman, napakalakas nito, at masasabing imposible para kay Yezuan na patayin ang Origin Beast gaya ng ginawa niya noon, ngunit sa tuwing pumatay siya, magbabayad siya ng malaking halaga at makakaranas ng madugong labanan. Hindi alam ni Yezuan kung nasaan siya, ngunit alam niya na ang lugar na ito ay hindi gaanong simple, dahil sa paligid niya, may mga makapangyarihang pinagmulang hayop ng Superior God Emperor Realm. At si Yezuan ay halos araw-araw na naghahanap, hinahanap ang malungkot na pinagmulang mga hayop. Kahit na ito ay nag-iisang Origin Beast, hindi masasabi ni Yezuan na tiyak na mapapatay niya ito, dahil ang lakas ni Yezuan ay nasa Divine Venerable Realm lang, kahit na ito ay ang 9-rank peak Divine Venerable Realm. Kung nagawa niyang puwersahang pumatay ng isang Origin Beast ng 5th rank Inferior God Venerable Realm, kakailanganin niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, paano siya mangangahas na mag-provoke ng napakalakas. Gayunpaman, dito, napakahirap makita ang pinanggalingan ng mga hayop ng mababang God Emperor Realm, lalo pat matugunan ng 5 grado, kaya talagang hindi maganda ang ani ni Yezuan nitong mga nakaraang araw. Sa kabutihang palad, sa pagpasok ng pangalawang pangkat ng mga tao, ang mga Origin Beast dito ay aakayin din paminsan-minsan. Kahit na ano pa, kahit papaano, maaaring magkaroon ng paraan si Yezuan para makaalis dito. Tutal, matagal na siyang nakulong dito. Biglang, tila may naramdaman si Yezuan, at ang kanyang tingin ay direktang nakalock sa isang lokasyon. Ano yun? Bakit parang may nararamdaman akong pag-aalala sa puso ko? Pinalibutan ng Divine Sword ang tagiliran ni Yezuan, at ang Lo Divine Bow ay ibinaba din ni Yezuan, ngunit ang kanyang tingin ay nakalock sa posisyong iyon. Biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag, at 2 figure ang nahulog ng direkta mula sa hangin. Lumipad na usok. Tita, nagulat si Yezuan, hindi niya akalain na lilito talaga dito sina Feiyan at Mian. Ito ang Origin Secret Realm. Ito ay isang pag-iral na matagal nang lumampas sa Divine Realm Continent. Paano napunta dito ang 2 babaeng ito? Hindi mo ari ni Yezuan. Natakot ako sa iniisip ni Yezuan, ngunit hindi niya ito maisip. Pagkatapos ng lahat, ang pagpunta mula sa Divine Realm Continent patungo sa Origin Secret Realm na ito ay hindi maisip. Ngunit dumating sila. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Yezuan, diretso na niyang nahuli ang 2 babae. Sa sandaling ito, hindi pa tuluyang nawala ang kamalayan ng 2 babae. Sa pagtingin kay Yezuan, mahinang sumigaw si Feiyan.
At tuwang-tuwang sumigaw si Tita May kay Yezuan na may luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, pareho silang nahimite. Ano ito? Ano ang tawag dito? Si Yezuan ay medyo walang magawa. Ang itsura ng dalawang babae ay lumampas na sa imahinasyon ni Yezuan. Napakaraming variable sa panahong ito, kasama ang pagbabalik ni Luo, kaya halos nakalimutan ni Yezuan ang tungkol sa dalawang anak na ito. Pero hindi ko inaasahan na pupunta sila dito. Mula sa Divine Realm Continent, direktang hinabol niya ito sa Origin Secret Realm. Ikinaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang dalawang Origin Divine Crystals ay direktang lumitaw, at pagkatapos ay nasuspine sa itaas ng mga ulo ng dalawang babae. Muling pinupunan ang banal na kapangyarihan para sa dalawang babae. At sa mga mata ni Yezuan, natural na makikita na walang mali sa dalawang babae, at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkawala ng banal na kapangyarihan ay labi sa mata, at umabot pa sa punto ng pagkahapo. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang naranasan ng dalawang babae, ngunit alam din niya na ang dalawang babae ay malamang na nagbayad ng malaking halaga para sa paghabol sa kanila dito mula sa Divine Realm. Isa-isa, ang Origin Divine Crystal ay patuloy na lumitaw, na muling pinupunan ng lakas ng dalawang babae. Ang Origin Divine Crystal na ito ay ang ani ni Yezuan sa panahong ito. Sa orihinal, handa na si Yezuan na lumunin silang lahat, ngunit dahil dumating siya sa kakaibang lugar na ito, binitawan niya ang ideya na lumunin kaagad ang mga ito, at sa halip ay naghanda na magtago ng sapat na 10 Origin Divine Crystals, kung sakaling hindi siya makapagbigay ng sapat na Origin Divine Crystals kapag direktang lumabas. Pagkatapos ng lahat, kung ano talaga ang plano ng Panginoon ng lungsod para sa kanya, hindi pa ito naiisip ni Yezuan. Sa makatuwid, kung hindi niya magawang pukawin, ayaw pa rin ni Yezuan na pukawin ang Panginoon ng lungsod. Ang Origin Divine Crystal na ito ay lahat ng reserba ni Yezuan. Siyempre, bilang karagdagan sa Origin Divine Crystal, sinimulan din ni Yezuan na pinuhin ang tableta, at ngayon ang pangalawang anak na babae ay mahina pa rin, at kailangan ni Yezuan na subukan ang kanyang makakaya upang mailigtas ito. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, kung gayon, maaari ko lamang itanong kapag nagising ang pangalawang anak na babae. Kuya, sa harapan, ilang araw ko nang inoobserbahan, may isang maliit na lalaki na nagtatago dito para manghuli ng Origin Beast, pero hindi sapat ang lakas ko, kaya hindi ko na siya pinansin. Ngayong dumating na si Kuya, tapos hindi na maiisip ng lalaking iyon na tumakas sa mga palad namin. Siyempre, ngunit nakumpirma ba ito? Kung i-provoke natin ang mga inapo ng ilang malaking pamilya, ito ay medyo masama. Kuya, hindi nakakatawa ang biro mo. Takot ba ang panganay na masaktan ang ilang malaking pamilya? Haha, nakakapagsalita ka lang, tama na, hindi katuwaan ang pangalan ko sa 7 Absolute 3 Evils? Pangatlo, pumunta kayong dalawa sa gilid, Origin Divine Crystal, hindi ako magiging maliit, hindi mahalaga kung sino siya, sunggaban mo. Sige boss, makasigurado ka na may gagawin ako, ang biktima na kinagigiliwan natin sa tatlong kasamaan, hahayaan pa ba natin siyang makatakas? Napakabilis nilang kumilos, at talagang handa silang ipagbawal ito. Nakita kong mabilis silang sumugod sa kinaroroonan ni Yezuan, at agad na nagayos ng pagbabawal. Ang pangunahing layunin ng pagbabawal na ito ay natural na pigilan si Yezuan na magpasa ng balita. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung ano ang pagkakakilanlan ni Yezuan.